Ngayong umaga po na ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang kinatawan mula sa ikalawang distrito ng lungsod ng Maynila, si Representative Rolando Valeriano. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide. And si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang araw po sa inyo, Congressman. Magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa Bombo Radio po. Good morning po sa inyo lahat. Ayan, okay. Ito ho lamang dahil may pag-usad na ito ng 2026 proposed national budget. Sabi, tiyak daw na babantayan ng husto ito ng mga observers. Sa panig ho ng Kamara, paano ho ninyo matitiyak na may iiwasan yung mga illegal insertions? Dahil ito ho yung talagang laman ng kontrobersiya ngayon at laman din ng mga debate, Congressman. Po, to be fair with Congress, noong 2025 po, nung sinabit namin yung NEP, papunta ng Senate po, siguro naririnig niya rin yung interview ngayon ni Congressman Ronnie Puno sa ibang istasyon. Nung sinabit po namin, ayos naman po, mas mataas ang budget ng DepEd, mababa yung Pero along the way po, during the BICAM, doon po na bago. Siguro ngayon, since ang panawagan ni Speaker po na buksan nga sa taong bayan, pwedeng bantayan, kami rin po naman nagbabantay at ang aming pong partido, ako po nasa NUP ang partido ko po, meron po kami pinag-usapan na hindi namin pasisimulan yung 2026 nang hindi rin namin nalalaman what happened to 2025 budget. Yan po, para rin klaro sa taong bayan kung ano ba nangyari along the way, kasalanan ba talaga ng Kongreso, ng Senado, o kung ano ang talagang, kung may magic man na nangyari, at least once and for all, masettle po natin yung 2025 before we start 2026 net. Okay. Okay. So paano ho ang mangyayari po na ito? Sino ho yung magbibigay ng ulat po sa inyo para sa ikalilinaw nung binabanggit ho ninyo na kailangan malaman muna, mabatid muna ng mga mambabatas din yung naging takbo ng 2025? Madali po yun kasi andyan naman po yung mga nasa BICAM nung nakaraang 2025 budget at least once and for all, masettle natin para hindi tayo turuan ng turuan ano ba nangyari sa 2025. Dahil kung sinasabi nilang yung 2025 budget medyo maanomalya, at least masettle natin sino talaga yung culprit noon. At bago tayo magsimula ng 2026, at itong 2026 po siguro bantay sarado tayo rito. Tignan natin hanggang hanggang bago pirma ni Presidente yung GAA, makita natin yung version na lalabas. At any rate po, hindi naman pwedeng itaas yung executive budget na hinihingi ni President. I think 6-point-something trillion, di ba? So, ngayong umaga po, makikita po namin yung NEP. Although, yung iba, alam ko may mga advance copy nang nakikita. Pero ako po, wala pa ako nakikita eh. Ngayong araw na to, makikita ko po. Siguro by lunchtime, alam ko na rin yung laman ng NEP. I see. Ito lamang ho, isingit ko lamang din ho sapagkat napaka-importante na laman din ho ito ng mga katanungan na ibinabato ho sa amin ng mga listeners and viewers, yung flood control projects. Paano ho natin naman ito, kumbaga, titignan doon sa aspeto na budget din ho nakalaan po dito at kasama ho ba ito sa sisilipin doon sa, kumbaga, flashback po ninyo sa 2025 budget? Sigurado po at any rate po, dyan naman din mainit ang taong bayan dahil kung matatandaan nyo, offshoot yan ng SONA ni Presidente. So tingin ko lahat ng critics nakatingin sa flood control project. As far as the NCR is concerned, dahil ako po yung congressman na NCR na po, titignan namin maigi kasi ang hinihingi ko ngayon nga sa DPWH, give me the master plan ng flood control dito sa NCR. Kasi ang nangyari po dyan, to be honest, naintindihan ko rin naman po ang DPWH, yung cost ng flood control for one master plan, hinahati-hati nila or ano ba tawag doon, sinachap-chap nila kasi nga hindi po makukuha ng 1 taon o 2 taon yung total budget. So, anong nangyari diyan, halimbawa sa district ko, ang kailangan flood control is halimbawa lang 5B, hypothetical 5 billion. Ang may lalabas na 1B. Kapag bumaha ngayon,
naghahanap din kami bakit bumaha samantalang meron naman flood control. May kulang pa kasi hindi pa natatapos talaga yung master plan nila. Yun po yung pinahanap ko ngayon. Sabi ko, bago tayo magsimula ng 2026 budget, nasa na ba tayo dito sa master plan ninyo? Kasi meron pong master plan yan at natatanda ko noong araw, meron pang JICA silang sinasabi na tutulong sa flood control eh. So, yun po, bubusisiin namin ngayon yan. At the same time, makita rin natin yung talagang real cost ng baha dito sa Metro Manila. Okay. Ang akin hong katandem ay meron din hong katanungan po sa inyo, si Sige po. Bombo Ever. Alright. Sige po. Kung ano naman po yung reaction po ninyo dito sa naging pasaring po ni Senate President Jesus Escudero na may mga taga-kamara daw po na nasa likod po ng paninira po sa kanya, Kong? Ako dyan, sabihin niya kung sino na kasi 300 plus po kaming congressman. Kung sasabihin niyo pong kamera, tulad ako, wala po akong alam dyan sa sinasabi niya, pati kami nadadamay po doon sa allegation. Kung kilala naman niya, at tingin ko kilala naman ni SP Escudero, ako dyan, ituro niya kung sino para once and for all masettle. At sila na lang yung mag-usap kung ano ba yung nangyayari. Anyway, alam ko, nakita ko po sa online yung yung ganong mga statement eh. Ako ituro po ko sino. Dahil ako, kung malalaman ko rin, wala namang masama na sabihin ko bakit mo ako sinisiraan. Hindi yan totoo. Parang gano'n lang po. Alright. Kung sa iba naman pong usapin mainit po ngayon na pinag-uusapan ito pong issue pa rin po ng mga mambabatas na sangkot po sa mga controversial na kontrata. Nagugat po ito sa mga flood control projects. Kayo po ba, diretsahang tanong, may kaugnayan o ito kayo po ay kumukontra sa gobyerno? Sigurado po akong wala po akong kaugnayan dyan. In the first place, kung matatandaan nyo, distrito ko yung Sunog-Apog pumping station na hindi pa nagpa-function. Hindi po ba? At yun, since 2023, lagi po ako nananawagan, DPWS, MMDA. Tsaka dito po sa Metro Manila, I don't believe, dahil ako po ang chairman ng Metro Manila Development noong 19 Congress, hindi ako naniniwala na mayroong mga kontraktor na congressman po ritong involved. Ngayon, I do not know to other, mukhang hindi po applied dito sa NCR yung ganyang, yung ang kontraktor o involved ang congressman sa kontrata. Mainam naman po at nasagot ninyo yung aming katanungan sapagkat ito rin yung kadalasan po na pinapakisuyo ng aming mga listeners na tanungin naman natin ating mga kongresista about dito ho sa kontrobersiya po na ito. With that, maraming salamat po, Congressman Valeriano. Bago po magtapos, maisingit ko lang, ako po yung congressman na hanggang ngayon nakatira sa distrito ko. Ang distrito ko po yung kalahati ng Tondo at ako po yung umuwi araw-araw sa Tondo. Wala po ako ibang bahay kundi sa Tondo lang. Yun po yung masasabi ko lang. Salamat po at magandang umaga sa Bombo Radio at sa inyong lahat. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kinatawan mula sa ikalawang distrito ng lungsod ng Maynila. Si Representative Rolando Valeriano ang ating nakagnayan sa umagang ito dito pa rin sa Bombo Network News.